Biglang pumreno ang jeep na sinasakyan nila. Dahilan upang muntik nang tumilapon si Rico mula sa kanyang kinauupuan sa dulo. Ang matinis na inggit ng lumang gulong sa mababatong daan ay bumasag sa katahimikan ng gubat. Hindi ito normal na paghinto. Para bang tinanggihan ng mismong lupa na papasukin pa sila ng mas malalim. Napahawak ng mahigpit si Rico sa kanyang Arriflex camera, ang kanyang pinakamahalagang pag-aari. At sa mga sandaling tulad nito, ang kanyang tanging pananggalang. Ramdam niya ang pamilyar na panlalamig ng sikmura. Ang gumagapang na kaba na sinubukan niyang lunurin ng alak bago sila sumapasikula umalis ng Maynila. Bakit ba siya pumayag dito? Alam niyang kailangan niya ang pera para sa gamot ng nanay niya. Pero habang nakatingin siya sa labas, sa masukal na gubat na tila humihigop ng liwanag, gusto na niyang tumalikod at tumakbo pa uwi. Anong problema? Bulyaw ni Direk Dante mula sa harap. Ang boses niya ay puno ng iritasyon na laging nakabuntot sa kanya tuwing mainit ang panahon. Wala na pong kalsada, Direk. Sagot ng driver na halatang nanginginig ang boses. Hanggang dito na lang po ang kaya ng sasakyan. Kailangan na nating maglakad pababa sa baryo. Bumaba sila sa isang maliit na clearing. Ang hangin dito ay mabigat, maalinsangan at amoy lupa na matagal nang hindi nasisikatan ng araw. Sa ibaba, natatanaw nila ang mga bubong ng baryo himlayan ng anino. Mukha itong mga kalansay ng mga higanting hayop na nabubulok sa gitna ng kagubatan. Walang usok mula sa mga kalan. Walang naglalarong mga bata. Walang tahol ng aso. Katahimikan. Isang nakabibinging katahimikan. Perfect. Bulong ni Direk Dante. Habang inaayos ang kanyang scarf kahit natagaktak ang pawis. Ganito ang hinahanap ko. Authenticity, Rico. Kunin mo ang establishing shots. Gusto kong maramdaman ng audience na impyerno ang pinasok nila. Habang naglalakad sila pababa sa makipot na landas, itinaas ni Rico ang kanyang kamera. Sa pamamagitan ng lente, ang mundo ay nagiging black and white, mas madaling kontrolin, mas hindi nakakatakot. Pero mali siya. Sa viewfinder, mas lalong lumabas ang detalye ng pagkabulok ng lugar. Ang mga bahay na gawa sa lumang Nara ay tila nakatindig na lang dahil sa mga baging na nakapalupot sa mga ito. At ang mga tao, nandoon sila sa mga bintana, sa ilalim ng mga hagdan, sa likod ng mga puno ng saging. Nakatayo lang, walang gumagalaw, walang ngumingiti. Ang kanilang mga mata, malalalim at madidilim, ay nakasunod sa bawat hakbang ng grupo. Magandang hapon! Sigaw ni Leo, ang bida nilang aktor, na may tonong pang-entablado na halatang pilit. Kami yung shooting crew. Dito na ang sikat. Walang sumagot. Isang matandang babae ang dahan-dahang isinara ang kanyang bintana na gawa sa kapis shell. Ang tunog ng paglalapat nito ay parang putok ng baril sa sobrang tahimik. Sinalubong sila ng isang lalaking may edad na, nakasuot ng kupas na kamisa de chino. Siya ang kapitan ng baryo, bagamat wala sa kanya ang tindig ng isang leader, kundi tindig ng isang taong matagal nang napagod sa pagdadala ng mabigat na pasanin. Direk Dante, bati niya, hindi man lang inilahad ang kamay. Sinabi ko sa sulat, hindi kami tumatanggap ng bisita ngayon. At sinabi ko naman sa inyo, Kapitan, na magbabayad kami ng maayos, sagot ni Dante, sabay senyas sa kanyang assistant na maglabas ng isang sobre. Isipin niyo na lang,
Ilalagay namin ang Baryo Himlayan sa mapa. Dadayuhin kayo ng turista pagkatapos nito. Tinitigan lang ng kapitan ang sobre. Tila ba isa itong bagay na marumi. Tumingin siya kay Rico. Hindi, tumingin siya sa lente ng kamera ni Rico. At sa isang iglap, naramdaman ni Rico na parang sinilip ng matanda ang kanyang kaluluwa. May mga lugar, mahinang sabi ng kapitan. Ang boses ay parang kaluskos ng tuyong dahon, na mas mabuting manatiling nakatago sa mapa. Kung mananatili kayo, sa inyo ang responsibilidad. Wala kaming pananagutan sa mangyayari sa inyo pagpatak ng dilim. Ipinatira sila sa isang malaking bahay na bato sa dulo ng baryo, malapit sa simula ng mas siksik na gubat. Amoy amag at luma, pero ito lang ang may sapat na espasyo para sa buong crew. Habang nagbababa sila ng mga gamit, si Isabel Makamaabiambang, ang kanilang leading lady, ay lumapit kay Rico. Maputla siya at panay ang himas sa kanyang mga braso kahit mainit. Rico, bulong niya. Napansin mo ba? Walang salamin sa bahay na to. Kahit isa, tinakpan nila lahat ng tela. Bago pa makasagot si Rico, isang sigaw mula sa production assistant ang umalingaw-ngaw mula sa harapang pinto. Nag-unahan silang tumakbo. Sa may pintuan, may isang binalot na dahon ng saging. Nakabukas ito. Sa loob, may nakadilat na bituka ng manok. Sariwa pa, umuusok-usok pa sa init. Ang dugo ay ginamit para gumuhit ng isang simbolo sa sahig na kahoy. Isang mata na may luhang itim. Ang amoy ng malansang dugo ay humalo sa mainit na hangin. Nakakasuka. Ano sa to? Pananakot. Galit na sigaw ni Leo, sabay tadyak sa dahon. Kumalat ang bituka sa sahig. Cut! Sigaw ni Direk Dante pero nakangiti siya. Ang ganda. Rico, nakuha mo ba yun? Ito ang sinasabi ko. Local flavor. Gusto nila tayong takutin para umalis tayo. Dagdag drama to sa behind the scenes footage. Gusto ni Rico na sumigaw, sabihin na hindi ito flavor lang. Ito ay babala. Pero tinikom niya ang kanyang bibig at itinutok ang kamera sa nagkalat na dugo habang nanginginig ang kanyang mga kamay. Kinagabihan, mabilis na bumagsak ang dilim sa baryo. Walang kuryente. Tanging ang ingay ng kanilang generator ang bumabasag sa gabi. Nasa loob na ang lahat. Nagpapahinga matapos ang mahabang biyahe. Pero hindi makatulog si Rico. Naupo siya sa isang sulok. Binubuksan ang maliit na monitor para i-check ang mga shots nila kanina. Kailangan niyang siguraduhin na walang sira ang film. Pinanood niya ang footage ng pagdating nila. Ang mga tahimik na mukha ng mga taga-baryo. Ang pakikipag-usap ni Dante sa kapitan. Ipinausin niya ang video sa shot kung saan nagsasalita si Dante tungkol sa paglalagay sa baryo sa mapa. Nasa foreground si Dante, puno ng kayabangan. Sa background, medyo out of focus, ay ang linya ng gubat. Kumunot ang noo ni Rico. May mali sa frame. Inilapit niya ang kanyang muka sa maliit na screen. Sa gilid ng kagubatan, sa likuran mismo ni Direk Dante, may isang anino. Mukha itong tao. Pero parang kulang. Pinindot niya ang rewind, play, pause. Nanlamig ang buong katawan ni Rico. Ang balahibo sa kanyang batok ay nagsitayuan. Sa screen, malinaw na ngayon kahit mabuhay ang kuha. May nakatayong figura sa gitna ng mga puno. Nakasuot ito ng lumang damit na punit-punit. Nakaharap ito sa kanila, pero wala itong ulo. Mabilis na lumingon si Rico sa bintana kung saan nakatutok ang kamera kanina.
Tanging itim na kawalan ng gubat ang nakikita niya. Ibinalik niya ang tingin sa monitor. Ang figura sa screen, wala na. Tanging mga puno na lang ang naroon. Kinabukasan, sinubukan ng lahat na magkunwaring normal ang lahat. Na ang nangyari kagabi, ang bituka ng manok, ang aninong nakita ni Rico, ay pawang isang masamang panaginip lamang, pero ang pagpapanggap ay madaling gumuho sa ilalim ng bigat ng katahimikan ng Baryo Himlayan. Sinimulan nila ang unang araw ng shooting sa may gilid ng gubat. Ang eksena, si Leo bilang isang matapang na explorer ay natuklasan ang isang abandonadong kubo. Simple lang, pero lahat ay mali. Ang ilaw ng araw ay tila nahihirapang tumagos sa mga dahon. Ang mga equipment ay bigla na lang nagloloko. At ang mga taga-baryo na kinuha nilang mga extra ay gumagalaw na parang mga bangkay. Mabagal, walang emosyon, at laging nakatingin. "Hoy Tatang, ano ba?" sabi ko. "Ibibigay mo sa akin yung sulo kapag sinabi kong action." Sigaw ni Leo sa isang matandang lalaki na tiga doon. Nanginginig ang kamay ng matanda, kaya nabitawan nito ang sulo na gawa sa kawayan. "Bulag ka ba? Simpleng instruksyon, hindi mo pa makuha. Mga probinsyano talaga." Pinulot ng matanda ang sulo. Hindi siya tumingin kay Leo. Sa halip ang mga mata niyang kulay abo at halos wala ng buhay ay tumitig ng diretso kay Rico sa lente ng kanyang kamera. Isang titig na malamig, walang galit, walang takot. Isang titig na parabang sinasabing, "Nakikita kita. Alam ko kung ano ang kinakatakutan mo." Naramdaman ni Rico ang panunuyo ng kanyang lalamunan. Itinuon niya ang kamera kay Leo para iwasan ang titig ng matanda. "Okay, take Koy 2." Sigaw ni Direk Dante. Hindi man lang pinansin ang pambabastos ni Leo. Ang mahalaga lang sa kanya ay ang nasa pelikula. Sa kalagitnaan ng araw, lumipat sila sa mas masukal na bahagi ng gubat para sa isang tracking shot. Habang nakasunod ang kamera ni Rico kay Isabel na naglalakad sa pagitan ng malalaking puno ng balete, may nahagip ang kanyang paningin. Isang saglit lang. Isang malabong anino na lumipad mula sa isang puno papunta sa isa pa. Hindi ito ibon. Masyadong malaki, masyadong mabilis at sa isang iglap na iyon, nakita niya ang hugis nito. Parang isang dambuhalang paniki na may pakpak na gawa sa punit-punit na balat. "Cut!" sigaw ni Rico, na naging dahilan para mapatigil ang lahat. "Anong problema mo, Rico?" inis na tanong ni Dante. "Ang ganda na ng kuha. May nakita ako, Direk," sabi ni Rico, habang nanginginig na itinuturo ang itaas ng mga puno. "May lumipad." Nagtawanan ang ibang crew. "Baka paniki lang yan, Rico. Kulang ka lang sa tulog," sabi ng soundman. "Hindi. Iba to," giit ni Rico. Pero nang tingnan niya ulit ang itaas, wala na siyang nakita kundi mga dahon na gumagalaw sa hangin. Samantala, si Isabel ay lalong namumutla. Panay ang pag-ubo niya. "Okay ka lang, Isa?" tanong ni Rico. Umiling si Isabel. "May naamoy ako," bulong niya. Amoy bulok na lupa. Parang amoy libingan. Inamoy ni Rico ang hangin. Wala siyang naamoy kundi ang halimuyak ng mga bulaklak ng gubat at ang pagiging maalinsangan nito. Walang ibang nakaamoy noon kundi si Isabel. Pabalik nila sa bahay na tinutuluyan. Sinubukan ni Rico na kausapin si Direk Dante. Alam niyang wala itong patutunguhan.
pero kailangan niyang subukan. Direk, sa tingin ko po hindi maganda dito. Panimula niya. Yung mga taga-baryo, yung mga nangyayari, baka po dapat umalis na tayo. Huminto si Dante at hinarap siya. Ang mga mata ng direktor ay nanlilisik sa ilalim ng kanyang salamin. Pagod ka lang, Rico. O baka naman nasisiraan ka na ng bait dahil sa mga kwentong aswang mo. This is a film set, not a ghost hunting show. I need a cameraman, not a coward. Kung hindi mo kaya ang trabaho, maraming gustong pumalit sa'yo. Naintindihan mo? Tumango na lang si Rico. Talunan. Walang maniniwala sa kanya. Siguro nga, baka guni-guni niya lang lahat. Ngunit ang gabi ay laging nagpapatunay na ang mga takot sa umaga ay nagiging totoong mga halimaw pagsapit ng dilim. Nasa kalagitnaan sila ng hapunan. Isang nakakabagot na pagkain ng delata at kanin nang marinig nila ito. Isang makabasag tengang sigaw. Galing ito sa kwarto ni Isabel. Nagkatinginan ang lahat bago sila sabay-sabay na tumayo at tumakbo papunta sa silid. Binuksan nila ang pinto. Ang nakita nila ay isang imahe mula sa isang bangungot. Si Isabel ay nakaluhod sa sahig, hindi sa kahoy kundi sa lupa. Dahil ang bahagi na iyon ng sahig ay nasira na. Nangingisay siya at ang kanyang mga mata ay nakapikit ng mahigpit. Ang kanyang lagnat ay ramdam kahit mula sa pintuan at ang kanyang mga kamay. Duguan ang mga daliri niya. Walang tigil niyang kinakalmot ang sahig na lupa na parabang may sinusubukan siyang hukayin o parabang may humihila sa kanya pababa. At sa gitna ng kanyang mga hikbi at pag-ubo, may paulit-ulit siyang binubulong na isang salita, isang pangalan. Sanghaya. Sanghaya. Parating na siya. Sanghaya. Ang mga bulong ni Isabel ay parang kamandag na gumapang sa ugat ng bawat isa. Ang pangalang Sanghaya ay umalingaw-ngaw sa kanilang isipan. Isang salitang banyaga pero puno ng bigat at sinaunang takot. Kailangan natin siyang dalhin sa ospital. Sigaw ng production assistant, si Cynthia, na halatang nasa bingit na ng pag-iyak. Tama. June, ihanda mo ang jeep. Utos ni Direk Dante. Ang kanyang boses ay sa wakas nagkaroon ng bahid ng tunay na pag-aalala. Hindi para kay Isabel, kundi para sa kanyang pelikula na mawawalan ng pida. Agad na tumakbo si June, ang kanilang driver at utility man. Palabas ng bahay, binuhat ni Leo at ng isa pang crew member si Isabel, na ngayon ay wala ng malay pero patuloy pa rin ang panginginig. Habang dinadala nila ito palabas, napansin ni Rico ang isang bagay na lalong nagpatindig ng kanyang balahibo. Mula sa bibig ni Isabel, habang ito'y bahagyang nakaawang, ay may nahulog. Isang maliit, maitim na bagay, yumuko si Rico at pinulot ito. Hindi ito bato. Hindi ito pagkain. Ito ay isang tuyong dahon, pero kulubot at matigas na parang matagal nang nakalibing sa ilalim ng lupa. Narinig nila ang malakas na pagmumura mula sa labas, kasunod ang tunog ng metal na sinusuntok. Direk! Direk! Problema! Sigaw ni June. Nagtakbuhan sila palabas. Ang tanging liwanag ay mula sa mga hawak nilang flashlight na lumilikha ng mga sumasayaw at nakakatakot na anino. Ang jeep, ang kanilang tanging pag-asa para makaalis, ay isang larawan ng sinadyang pagkawasak. Ang apat na gulong nito ay hiniwa, malalalim at gutay-gutay. Bukas ang hood ng makina
at sa loob ang mga kable ay pinutol. Ang mas masahol pa, ang makina mismo ay binuhusan ng buhangin at maliliit na bato na para bang sinigurado talaga na hinding-hindi na ito aandar pa. Sino ang may gawa nito? Umalingaw-ngaw ang galit na sigaw ni Direk Dante sa buong baryo. Walang sumagot. Ang mga bahay sa paligid ay nanatiling madilim at tahimik. Mga bukas na bintanang parang mga itim na mata na nanonood sa kanilang desperasyon. Malinaw kung sino ang may gawa. Ito ang sagot ng baryo sa kanilang pagdating. Sa gitna ng kaguluhan, biglang namatay ang generator. Tiyag, tiyag. Silence. Ang ingay na kanina lang ay kinaiinisan nila. Ngayon ay hinahanap-hanap nila ang kaunting kapanatagan na dala nito. Ang biglaang pagkawala nito ay nag-iwan ng isang kawalan na mas nakakatakot. Ngayon, tanging ang tunog na lang ng gubat ang kanilang naririnig. Ang huni ng mga kuliglig, ang kaluskos ng mga dahon, at ang sarili nilang malalakas na paghinga. Binalot sila ng dilim. Ang generator. Tignan niyo ang generator. Tumakbo ang ilan sa kanila patungo sa likod ng bahay kung saan nakalagay ang makina. Sumunod si Rico. Ang sinag ng kanyang flashlight ay nanginginig habang tumatama sa mga puno. Ang generator ay buo pa, pero ang tangke ng gasolina ay butas. May malaking bato na ibinato dito. At ang lahat ng gasolina ay tumapon na sa lupa. Wala na. Wala nang sasakyan. Wala nang kuryente. Nakatayo sila doon. Isang maliit na grupo ng mga taga-syudad na naliligaw, na nalulunod sa dagat ng kadiliman at katahimikan ng isang lugar na ayaw sa kanila. Ang pakiramdam ay hindi lang sila basta na stranded. Ang pakiramdam ay sila ay mga daga na nakulong sa isang hawla. Dinala nila si Isabel pabalik sa loob, sa sala. Ang tanging liwanag nila ngayon ay ang mga flashlight at ilang kandila na nahanap nila sa kusina. Ang anino ng bawat isa ay humahaba at kumikipot sa mga dingding na parang mga multo na nakikisali sa kanilang pagbabantay. Sinubukan ni Direk Dante na kunin muli ang kontrol. Walang dapat ikatakot, sabi niya, pero ang boses niya ay basag. Pag umaga, lalakarin natin pabalik ang daan. Hihingi tayo ng tulong. For now, magbantay tayo. Mag-assign ako ng mga shift. Lumapit siya sa kapitan ng baryo na nakatayo lang sa may pintuan ng bahay nito sa di kalayuan. Nanonood. Kapitan, tulungan niyo kami. Ang aktres ko masama ang lagay. Kailangan namin ng gamot, ng doktor. Ang kapitan ay hindi gumalaw. Sa liwanag ng buwan, nakita ni Rico ang isang maliit at kakaibang ngiti sa mga labi nito. Isang ngiti na hindi masaya, kundi isang ngiti ng isang taong alam ang isang sikretong hindi mo alam. Sinabi ko sa inyo, sagot ng kapitan. Ang boses ay kalmado sa gitna ng kanilang gulo. Wala kaming pananagutan. Dinala ninyo ang inyong sariling kamalasan dito. Ngayon, harapin ninyo ang nagising ninyong may-ari ng lupa. Bago pa man makasagot si Dante, isinara ng kapitan ang kanyang pinto. Ang huling tunog na narinig nila ay ang pag-slide ng isang mabigat na trangka. Naiwan silang lahat na nakatingin sa madilim na baryo, sa madilim na gubat sa paligid. Ang pakiramdam ng pagiging pinapanood ay mas matindi pa kaysa kanina. Tila ba ang bawat puno, bawat bintana, bawat anino ay may mga matang nakatitig sa kanila. At mula sa kaibuturan ng gubat, sa direksyon kung saan nakita ni Rico ang aninong may pakpak kanina,
Isang tunog ang pumunit sa gabi. Isang mahaba, malungkot, at hindi makataong iyak, parang pinaghalong sigaw ng isang nasasaktang hayop at tawa ng isang demonyo. Nagkatinginan silang lahat. Ang takot ay malinaw na nakaukit sa kanilang mga mukha. Walang kailangang magsalita. Alam na nilang lahat. Ang iyak na iyon ay para sa kanila at hindi na sila makakaalis pa sa baryo himlayan ng anino. Ang iyak mula sa gubat ay dahan-dahang naglaho, ngunit ang bakas ng takot na iniwan nito ay kumapit sa hangin na parang lason. Walang nagsalita. Ang bawat isa ay nakikinig sa sarili nilang kumakabog na dibdib, naghihintay kung ano ang susunod. Kailangan nating isara ang lahat. Unang nakabawi ng boses si Leo. Ang pagiging arogante niya ay napalitan ng manipis na balat ng katapangan na anumang oras ay maaaring mapunit. Nagtulungan sila. Tinulak nila ang mga mabibigat na lamesa at upuan para harangan ang mga pinto. Ipininid nila ang lahat ng bintana. Isinara ang mga makakapal na kahoy na shutter na nagkulong sa kanila sa masiksik at nakakasakal na kadiliman. Ang bahay na bato ay naging kanilang kuta, pero sa pakiramdam ni Rico, ito ay naging kanilang libingan. At doon nagsimula ang mga tunog. Una, mahina lang. Isang kaluskos sa bubong na parang may mabigat na hayop na gumagapang. Sinubukan nilang ipagsawalang bahala. Sinasabi sa sarili na baka daga lang ito o sanga ng puno, pero sinundan ito ng mga kalmot. Mahahaba, mababagal na kalmot sa mga pader na gawa sa bato sa labas. Krr, krr, krr. Ang tunog ay parang tunog ng isang higanting kuko na sinusubukang humanap ng siwang para makapasok. Diyos ko! Ano yun? Umiiyak na bulong ni Cynthia. Walang makasagot. Pagkatapos ay ang mga bulong. Galing sa labas ng mga bintana, sa ilalim ng sahig, sa lahat ng dako. Mahihina. Hindi maintindihang mga salita na parang hangin na dumadampi sa kanilang mga tainga. Hindi ito Tagalog. Hindi rin Ingles. Ito ay isang lengguwaheng kasing luma ng mga puno sa paligid nila. Isang makeup artist ang biglang sumigaw at napaturo sa isang bintana. May tao! May mukha sa bintana! Agad na itinutok ni Rico ang kanyang flashlight doon. Wala siyang nakita kundi ang itim na kahoy ng shutter. Pero ang lalaki ay nanginginig at nanlalaki ang mga mata. Nanunumpa na may nakita siyang isang malabong muka na nakadikit sa salamin, nakangiti. Ang takot ay nakakahawa. Nagsimulang maghisterya ang ilan. Gusto ni Rico na tumakbo. Siya sa papobo, pero saan siya pupunta? Kinumbinsin niya ang sarili na kailangan niyang maging matatag. Kahit para na lang sa sarili niya. Muli, ginawa niya ang tanging bagay na na alam na niyang gawin kapag natatakot. Itinaas niya ang kanyang kamera. Kahit walang film na tumatakbo, ang pagtingin sa mundo sa pamamagitan ng lente ay nagbibigay sa kanya ng kaunting distansya. Itinutok niya ang kamera sa isang siwang sa pagitan ng mga shutter ng bintana. Sa kanyang mga mata, wala siyang makita kundi kadiliman. Pero nang idiniin niya ang kanyang mata sa viewfinder at ginamit ang zoom, nanigas siya sa kanyang kinatatayuan. Sa gilid ng kagubatan, sa ilalim ng malamlam na liwanag ng buwan, nakatayo sila. Ang mga taga-baryo, hindi sila gumagalaw. Nakatayo lang sila roon, isang linya ng mga itim na anino, nakatingin lahat sa direksyon ng bahay. Hindi sila galit, hindi sila nananakot. Para silang mga manonood sa isang dula
Matiyagang naghihintay sa pinakahihintay na eksena. Biglang may tumapik sa balikat ni Rico at halos mapatalon siya sa gulat. Si Leo. "Anong tinitingnan mo?" tanong ni Leo, pilit na nagpapakatapang. Itinuro ni Rico ang siwang. Nandoon sila sa labas, nagbabantay. Sumilip si Leo at nakita ni Rico ang unti-unting pagkawala ng kulay sa mukha nito. Sa gitna ng kanilang pagbabantay, isang boses ang bumasag sa katahimikan mula sa loob mismo ng bahay. Hindi ito bulong. Ito ay isang malinaw at malakas na salita. Dumating na siya. Lumingon silang lahat. Si Isabel. Nakaupo siya ng tuwid sa higaan na pinaglalagyan sa kanya. Ang kanyang mga mata ay bukas na bukas pero wala kang makikitang buhay dito. Ang kanyang mga mata ay puting-puti na para bang ang kanyang mga eyeball ay umikot papasok. Nagsalita siyang muli pero ang boses na lumabas ay hindi sa kanya. Ito ay malalim, magaspang at puno ng bigat ng daan-daang taon. Nagsasalita siya sa sinaunang lengguwahe na naririnig nila mula sa labas. Ang lupang ito ay may bantay, sabi ng boses mula kay Isabel. Isang kasunduan ang ginawa sa dugo. Kapayapaan kapalit ng paggalang, katahimikan kapalit ng alay. Walang makagalaw, nakatitig lang sila sa karumal-dumal na tanawin. Ang pangalan niya ay hindi dapat binabanggit ng mga maruruming labi. Siya si Apo Sanghaya, ang tagapag-alaga, ang kumukuha. Sinira ninyo ang katahimikan. Tinapakan ninyo ang kanyang lupain nang walang paalam. Humihingi siya ngayon ng bayad. Ang bawat salita ay parang isang suntok putok sa sikmura ni Rico. Ang mga alamat na binabasa lang niya sa libro, ang mga kwentong aswang na balak nilang gawing pelikula, lahat ay totoo. At sila ang mga hangal na pumasok sa lungga ng halimaw. Biglang bumagsak si Isabel, nawalan ulit ng malay. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa dati. Nanginginig ang kamay ni Rico habang kinukuha niya ulit ang kanyang flashlight. Kailangan niya ng liwanag. Kailangan niyang siguraduhin na sila-sila lang ang nasa loob ng kwartong ito. Itinutok niya ang nanginginig na sinag sa bawat sulok ng sala. Sa mga anino na nililikha sangka ng mga muebles, sa mga mukha ng kanyang mga kasamahan na puno ng takot, sa pader, sa sahig. At pagdating ng sinag sa isang madilim na sulok malapit sa lumang aparador, huminto ang paghinga niya. Nakatayo doon si Elena. Ang tahimik na dalaga mula sa baryo. Nakatayo siya sa loob mismo ng bahay. Kahit na ang lahat ng pinto at bintana ay nakasara at naharangan. Nakatitig siya ng diretso kay Rico. Ang kanyang mukha ay walang emosyon. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang malalim na balon. Kumislap ang mga mata ni Rico. Sa isang iglap, napapikit siya. Pagdilat niya, wala na si Elena. Ang sulok ay bakante na ulit, pero alam ni Rico ang nakita niya. At alam niyang hindi na sila nag-iisa sa loob ng bahay. Ang pagpapakita ni Elena, totoo man o guni-guni, ay ang huling patak na nag-umapaw sa baso ng katinuan ng karamihan. Ang kontroladong takot ay naging ganap na pagkahisterya. May mga umiiyak, may mga nagdarasal ng pabulong, at may ilan na parang tulala na lang, nakatingin sa kawalan. Pero may isang tao na iba ang reaksyon. Si Direk Dante. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang lahat ay abala sa kanilang sariling takot,
Si Direk Dante ay dahan-dahang lumapit sa mahimbing na natutulog na si Isabel. May kakaibang kislap sa kanyang mga mata. Isang kislap na hindi takot kundi inspirasyon. Rico, mahinang tawag niya. Ang boses niya ay kalmado, halos mapang-akit. Ang kamera mo, dalhin mo rito. Ngayon na. Napatanga si Rico. Ano? Ano pong gagawin natin, Direk? Sining, Rico. Sining, bulong ni Dante. Nakikita mo ba yan? Ang pawis sa kanyang noo. Ang bahagyang panginginig ng kanyang mga labi. Iyan ang tunay na takot. Iyan ang hindi kayang iarte ng kahit sinong artista. Hindi natin ito pwedeng palampasin. Kunin mo ang kamera. I-shoot natin siya. Tinitigan ni Rico ang direktor na parang nababaliw na ito. Direk, may sakit si Isabel. Hindi tama yan. Tama. Halos pasigaw na sagot ni Dante, pero pinigilan niya ang kanyang bose. Anong alam mo sa tama? Ang sining ay walang pakialam sa tama o mali. Ang sining ay nangangailangan ng sakripisyo. Ngayon, kunan mo siya. Kundi ako mismo ang kukuha ng kamera mo at gagawin ko ang trabaho mo. Ang banta na iyon, ang kunin ang kanyang kamera, ay tumama kay Rico. Napilitan siyang sumunod. Sa bawat hibla ng kanyang pagkatao na sumisigaw ng pagtutol, itinaas niya ang mabigat na Arriflex at itinutok ito kay Isabel. Ang tunog ng pag-andar ng motor ng kamera ay parang isang kasalanan sa sagradong katahimikan ng paghihirap ng babae. Ang iba pang crew ay napatingin sa kanila. Ang kanilang mga mata ay puno ng pagkasuklam. Walang hiya ka, Dante, sigaw ni Leo. Babae yan, hindi props. Manahimik ka, Leo, ganti ni Dante. Parte ka rin nito. Gusto mo ng famas, hindi ba? Eto na yun, ang performance of a lifetime. Nagsimula ang isang mainit na pagtatalo sa pagitan ni Leo at Dante na nagbigay ng pagkakataon kay Rico. Kailangan niyang makahanap ng ebidensya. Kailangan niyang patunayan na may mali sa direktor na ito. Na hindi lang sila basta na stranded. Habang abala ang lahat, dahan-dahan siyang lumayo at pumasok sa maliit na kwarto na ginawang opisina ni Dante. Kailangan niya ng extra battery para sa kanyang flashlight. Sa paghahanap niya sa bag ng direktor, isang itim na leather-bound na notebook ang kanyang nakita. Dahil sa kuryosidad, binuklat niya ito. Hindi ito script. Ito ay journal ni Direk Dante. Ang mga pahina ay puno ng kanyang sulat kamay. Mga clippings mula sa mga lumang dyaryo tungkol sa mga nawawalang tao sa probinsya ng Antique. Mga guhit ng mga kakaibang nilalang na nakita niya sa mga lumang libro. At mga kwento tungkol sa isang liblib na baryo na may kasunduan sa isang makapangyarihang aswang. Isang nilalang na nagbibigay ng proteksyon kapalit ng alay. At sa huling pahina, may isang mapa. Isang crude na mapa na iginuhit papunta sa isang lugar na minarkahan ng X. Sa ibaba ng mapa, may nakasulat, Baryo Himlayan ng Anino. Dito ko gagawin ang aking obra maestra. Hindi nila kailangang umarte. Kailangan lang nilang matakot. Kailangan lang nilang mamatay. Nanlamig ang dugo ni Rico. Naintindihan na niya lahat. Hindi ito aksidente. Hindi sila naligaw. Dinala sila dito ni Direk Dante para mamatay Mabilis niyang isinara ang notebook at ibinalik sa bag. Pero bago niya ito magawa, biglang umubo ng malakas si Isabel mula sa sala. Isang ubo na basag at masakit.
Nagmamadali siyang lumabas, kasabay ng iba. Nakita nila si Isabel na nakaupo, umuubo sa kanyang mga kamay. Nang ilayo niya ang kanyang palad, may isang bagay na itim ang nahulog sa sahig. Lahat ay napatingin dito. Isang balahibo. Isang mahaba, itim na itim at matigas na balahibo. Hindi ito galing sa manok o sa kahit anong ibon na alam nila. Ang dulo nito ay matulis na parang karayom at ang kabuuan nito ay kumikinang sa liwanag ng kandila na parang metal. Sa gitna ng kanilang pagkatulala, isang crew member, isang binatang cameraman na katulong ni Rico, ang hindi na nakatiis. "Ayoko na!" sigaw niya. Ang kanyang mga mata ay ligaw sa takot. "Aalis na ako dito. Lalakarin ko pabalik. Wag!" "Loko ka ba?" sigaw ng iba. Pero hindi siya nakinig. Tinabig niya ang mga humaharang sa kanya. Binuksan ang trangka ng likurang pinto at tumakbo palabas sa nakakabaliw na kadiliman ng gubat. Hinabol nila siya ng tingin. Nakita nilang tumatakbo siya, isang anino na palayo ng palayo. At pagkatapos, narinig nila ito. Ang mabilis na pagaspas ng malalaking pakpak mula sa itaas. Isang nakakabinging sigaw ng lalaki. At pagkatapos, katahimikan. Isang katahimikan na mas masahol pa sa kahit anong sigaw. Dahil alam nilang lahat kung ano ang ibig sabihin nito. Nakatayo si Rico sa may pintuan. Hawak ang notebook ni Dante. Hinarap niya ang direktor, na nakatayo lang na parang walang nangyari. Ang muka ay kalmado. "Alam mo to, Direk," sabi ni Rico. Ang boses niya ay nanginginig sa galit at takot. "Alam mo na mangyayari to. Pinlano mo to lahat." Itinaas ni Dante ang kanyang kilay. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi siya umamin. Hindi rin siya nagkaila. "Hindi mo ba naiintindihan, Rico?" sabi niya. Ang kanyang boses ay malamig at walang emosyon. "Hindi lang tayo gumagawa ng pelikula." Huminga siya ng malalim na para bang sasabihin ang pinakamagandang balita sa buong mundo. Pinapatawag natin siya. Ang pag-amin ni Direk Dante, kahit hindi diretsahan, ay parang isang kidlat na tumama sa gitna ng kwarto, nag-iwan ng nakakapasong katahimikan. Ang halimaw na nasa labas ay nakakatakot, pero ang halimaw na nasa loob nila na nagdala sa kanila dito ay mas karumaldumal. "Baliw ka!" Unang nakasigaw si Leo. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang mga ugat sa kanyang leeg ay lumalabas. "Papatayin mo kaming lahat para sa putang inang pelikula mo." Sumugod si Leo papunta kay Dante, pero napigilan siya ng dalawang crew members. Hindi dahil gusto nilang protektahan ang direktor, kundi dahil alam nilang ang pag-aaway sa loob ay ang huling bagay na kailangan nila. "Bitawan niyo ako! Papatayin ko ang demonyong to!" Nagwawalang sigaw ni Leo. "Kontrolin mo ang sarili mo, Leo!" Sigaw pabalik ni Dante, na ngayon ay nagpapakita na rin ng galit. "Kung hindi dahil sa akin, isa ka pa ring hamak na extra sa mga action films. Ako ang gumawa sa'yo, at ako rin ang sisira sa'yo." Ang hangin ay mabigat sa galit at kawalan ng pag-asa. Si Rico ay nakatayo lang sa isang tabi. Hawak pa rin ang notebook. Pakiramdam niya ay isa siyang manonood sa isang dula na isinulat ng isang baliw. Ang kamera niya ay nakasabit sa kanyang balikat, isang walang buhay na saksi. Sa gitna ng kaguluhan, isang ideya ang pumasok sa isip ni Dante. Isang ideya na napakabaliw, pero para sa kanya, ito ay henyo. "Alam ko na,"
sabi niya, at biglang tumahimik ang lahat dahil sa biglaang pagbabago ng kanyang tono. Ang tensyon na ito, ang galit, ang takot, perpekto. Hindi natin to pwedeng sayangin. Gagamitin natin to. Anong pinagsasabi mo? Tanong ni Cynthia, nanginginig. Mag-shoot tayo, sabi ni Dante. Ang mga mata ay nag-aalab. Mag-shoot tayo ng isang eksena. Dito. Ngayon din. Akala ni Rico ay nabingi na siya. Direk, may namatay na sa labas. May humahabol sa atin. Exactly, sabi ni Dante. Gagamitin natin ang takot na yan. Leo, ikaw ang bida. Ang eksena. Lalabas ka ng bahay. Haharapin mo ang dilim. Isang tao laban sa hindi malamang panganib. Isang shot lang. Gamit ang natitirang ilaw mula sa mga flashlight. Ito na ang magiging climax ng pelikula. Hindi, mariing sabi ni Leo. Hindi ako lalabas. Lalabas ka, sabi ni Dante. Ang boses ay nagbabanta. Dahil kung hindi, sisiguraduhin kong wala ka nang babalikang career sa Maynila. Isang salita ko lang, tapos ka. Nagkatinginan ang dalawa, isang labanan ng kalooban. Ngunit sa huli, ang takot ni Leo sa pagkawala ng kanyang kasikatan ay mas malakas kaysa sa takot niya sa kung anuman ang nasa labas. Sa showbiz, ang pagiging laos ay isang uri rin ng kamatayan. Napipilitan. Pumayag si Leo. Ang buong crew ay gumalaw na parang mga zombie. Walang gustong gawin ito, pero ang kapangyarihan ni Dante sa kanila ay masyadong malakas. Inihanda nila ang eksena sa may harapang pinto. Itinutok nila ang 3 pinakamalakas na flashlight para bigyan ng ilaw ang maliit na espasyo sa labas ng pintuan. Si Rico ang hahawak ng kamera. Ang utos. Huwag na huwag. Bibitawan ng kamera, anuman ang mangyari. Ready, action! Dahan-dahang binuksan ni Leo ang pinto. Ang hangin sa labas ay malamig. Ang katahimikan ay nakakabingi. Humakbang siya palabas, papunta sa bilog ng liwanag. Ang kanyang pag-arte ay nawala na. Ang nakikita ni Rico sa kanyang lente ay hindi na si Leo the Star, kundi si Leo. Isang taong takot na takot. Ang kanyang paghinga ay malalim, ang kanyang mga mata ay ligaw, gumagalaw-galaw, hinahanap ang panganib sa bawat anino. Magaling, Leo. Ganyan nga, bulong ni Dante mula sa likod ni Rico. Feel the fear. Bigay mo sa akin lahat. Nagpatuloy si Leo sa paglalakad, papalayo ng kaunti sa pinto. Ang mga anino na nililikha ng mga flashlight ay humahaba at sumasayaw sa kanyang paligid. At doon, mula sa gilid ng liwanag, may gumalaw. Isang mabilis na anino. Isang figura na tumatakbo mula sa kadiliman, papunta mismo kay Leo. May tao! Sigaw ng isa sa mga may hawak ng ilaw. Sa viewfinder ni Rico, ang lahat ay malabo at magulo. Ang figura ay nakayuko, mabilis at parang hayop. Ang utak ni Leo, na puno na ng takot at paranoia, ay iisa lang ang naisip. Atake. Ito na yun. Sinasalakay na sila ng mga taga-baryo. Layuan mo ako! Sigaw niya. Sa tabi niya ay may isang dawku. Isang makapal na piraso ng kahoy na dapat sana ay gagamitin sa eksena. Dinampot niya ito. Sa purong adrenaline at takot, iwinasiwas niya ito ng buong lakas. Tumama ito sa figura.
Isang malakas, basag na tunog. Thwack! Bumagsak ang figura sa lupa ng walang tunog. Pero hindi tumigil si Leo. Ang takot ay naging purong karahasan. Sinugod niya ang nakahandusay na katawan at pinaghahampas ito ng paulit-ulit. "Mamatay ka! Mamatay ka!" sigaw niya. Ang bawat hambas ay sinasabayan ng isang ungol. "Leo, tama na!" sigaw ni Rico. Ibinaba ang kamera. Itinutok ng mga crew ang kanilang mga ilaw sa eksena. At sa liwanag, nakita nilang lahat ang katotohanan. Ang nakahandusay sa lupa, duguan at halos hindi na makilala ang muka, ay hindi isang halimaw. Hindi rin isang matandang lalaki mula sa baryo. Ito ay si Elena. Nakahandusay siya roon. Ang kanyang payat na katawan ay basag-basag. Ang kanyang mga mata, na kanina lang ay parang malalim na balon, ay ngayon nakadilat sa gulat at sakit, nakatitig sa kalangitan. Nabitawan ni Leo ang kahoy. Napatingin siya sa kanyang mga kamay na puno ng dugo. Hindi, akala ko." Walang makapagsalita. Ang tanging maririnig ay ang paghingal ni Leo at ang mahinang pag-ubo ng dugo mula kay Elena. Mula sa kadiliman ng baryo, isang tunog ang umalingaw. Hindi ito sigaw. Hindi ito iyak. Ito ay ang tunog ng isang budyong nagawa sa kabibe ng dagat. Puu! Isang mahaba, malungkot at nagbabadyang tunog. Isang hudyat. Biglang nagsimulang mangisay ang katawan ni Elena sa lupa. Isang pangingisay na hindi normal. Para bang may kung anong malakas na kuryente ang dumadaloy sa kanya. Anong nangyayari sa kanya? Nanginginig na tanong ni Cynthia. Ang balat sa likod ni Elena ay nagsimulang umbok at pumutok. Isang itim at malagkit na likido ang umagos mula dito. Ang kanyang mga buto ay nagsimulang tumunog. Isang serye ng malalakas na paglagutok na parabang binabali at inaayos muli ang mga ito sa loob. Ang budyong ay tumunog muli, mas malakas ngayon. Sasakto sa harap ng kanilang mga mata na nanlalaki sa takot, ang katawan ng dalaga ay nagsimulang magbago ng anyo. Ang balat nito ay pumuputok at mula sa loob, isang bagay na mas malaki, mas maitim at hindi makatao ang lumalabas. Pilit na kumakawala mula sa basag na sisidlan nito. Ang tunog ng nababaling mga buto ni Elena ay ang tanging musika sa kanilang opera ng takot. Bawat lagutok ay parang isang martilyo na pumupukpok sa dibdib ni Rico. Tinatanggal ang lahat ng hangin, lahat ng pag-asa. Walang makagalaw. Sila ay mga estatwa na naging saksi sa isang karumaldumal na pagsilang. Ang balat sa likod ni Elena ay tuluyan ng bumuka na parang isang bulaklak na gawa sa laman at dugo mula sa siwang, dalawang bagay na mahaba, payat, at kulay uling ang lumabas. Dahan-dahang bumubukas na parang mga pakpak ng isang bagong panganak na insekto. Punit-punit at may mga butas. Ang mga pakpak na ito ay hindi para sa paglipad, kundi para maghasik ng lagim. Ang ulo ni Elena ay pumihit sa isang anggulong imposible. Isang buong 180 degrees. Ang kanyang muka, basag at duguan, ay nakaharap na ngayon sa kanila. Pero ang kanyang mga mata ay blanko. Ang kanyang bibig ay bumuka na ng sobrang laki, lampas sa kayang gawin ng isang tao, at isang mahabang itim na dila na may dalawang dulo na parang sa ahas ang lumabas at nagpagala-gala sa hangin. "Diyos ko, totoo sila!" narinig ni Rico na bulong ng isang crew member.
Ang pagbabagong anyo ay tapos na. Ang bagay na nakahandusay sa lupa ay hindi na si Elena. Ito ay isang nilalang na payat, mahaba ang mga braso at binti na may balat na kulay abo na parang abo ng patay. Ang mga mata nito, na kanina lang ay mga mata ni Elena, ay ngayon dalawang nagbabagang pula na tuldok, puno ng sinaunang galit. Dahan-dahan itong tumayo. Ang mga buto nito ay lumalagutok sa bawat galaw. Inangat nito ang kanyang ulo. Hindi sa kanila, kundi sa kalangitan. At mula sa kanyang lalamunan ay lumabas ang isang tunog na hindi naiyak, kundi isang dagundong. Isang mababang ungol na nagpayanig sa lupa. Ito si Apo Sanghaya sa kanyang tunay na anyo. Nagising, nagagalit, at doon nagsimula ang isang bagay na mas nakakatakot pa kaysa sa pagbabagong anyo ng nilalang. Mula sa kadiliman, isa-isang lumabas ang mga taga-baryo. Ang kapitan, ang matandang lalaki na inaway ni Leo, mga babae, mga bata. Lumabas sila sa kanilang mga bahay, hindi para tumulong, hindi para manakit. Sila ay lumuhod. Sabay-sabay silang lumuhod sa lupa, nakayuko. Ang kanilang mga noo ay nakadikit sa alabok. Ang kanilang mga kamay ay magkadikit sa kanilang dibdib na parang sa isang panalangin. Sila ay sumasamba. Hindi sila mga biktima. Sila ang mga tagapag-alaga, mga deboto ng halimaw. At ang pagpatay kay Elena, ang sisidlan, ang alay, ang pinili, ay isang kalapastanganan, isang paglabag sa kanilang kasunduan na kailangang bayaran ng dugo. Sinasamba nila, hindi makapaniwalang bulong ni Cynthia. Biglang nagsimula silang magsalita ng sabay-sabay, isang nakakatakot na koro. Ang sinaunang lengguwahe na narinig ni Rico kanina. Apo Sanghaya, gisingin ng dugo ng dayuhan. Patawarin ang iyong mga anak sa kanilang kapabayaan. Tanggapin ang alay na kanilang daladala. Ang kanilang mga salita ay parang isang orasyon na lalong nagpapalakas sa nilalang. Ang katawan ni Apo Sanghaya ay nagsimulang maglabas ng itim na usok. Tumayo ito ng mas tuwid, mas mataas, mas nakakatakot. At sa gitna ng lahat ng ito, sa gitna ng isang dyablo na nabuhay at isang kulto na sumasamba dito, may isang boses na pumailan lang, puno ng kabaliwan at tuwa. Kunin mo ang shot, Rico! Kunin mo! This is gold! This is pure fucking gold! Si Direk Dante. Nakatayo siya sa likod ni Rico, nanginginig hindi sa takot, kundi sa sobrang excitement. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nilalamon ang bawat detalye ng eksena. Para sa kanya, hindi ito katapusan ng mundo. Ito ang climax ng kanyang obra maestra. Itinaas ni Rico ang kamera, hindi dahil gusto niyang sundin si Dante, kundi dahil ito na lang ang kaya niyang gawin. Ang lente ay nagsilbing harang sa pagitan niya at ng katotohanang napakabaliw para tanggapin. Sa kanyang viewfinder, nakita niya ang lahat. Ang pagyukod ng mga taga-baryo, ang pagtayo ng halimaw, ang nakangiting mukha ni Dante. Tumingin si Apo Sanghaya sa kanila. Ang dalawang pulang mata nito ay tila tumagos sa lente ng kamera at tumitig ng diretso sa kaluluwa ni Rico. Inangat nito ang isa niyang kamay na may tatlong mahahabang daliri na parang mga patalim. At bumulong ito. Hindi sa bibig, kundi sa isipan ng lahat. Isang boses na malamig, magaspang at puno ng pangako ng kamatayan. Nang himasok kayo, nanira kayo, ngayon maglalaro tayo. Kasabay ng salitang iyon,
Ibinuka nito ang kanyang mga pakpak at umungol ng pagkalakas-lakas. Ang tunog ay parang pinaghahalong sigaw ng agila at dagundong ng isang lindol. At sa isang iglap, lahat ng flashlight, lahat ng kandila, lahat ng natitirang pinagmumulan nila ng liwanag ay sabay-sabay na namatay. Bumagsak ang ganap na kadiliman. At sa dilim, narinig ni Rico ang isang pamilyar na tunog. Pero mas malapit ngayon. Ang mabilis na pagaspas ng mga pakpak na gawa sa balat. At pagkatapos, isang sigaw. Ang unang sigaw ng marami pang susunod. Biglang nawala sa isipan ni Rico ang nilalang. Isang boses ang tumawag sa kanyang isipan na nagmula mismo sa halimaw. Ikaw, ang may hawak ng aking anino. Ang kadiliman ay ganap at nakakabulag. Para itong isang kumot na gawa sa tertyopelo na ibinalot sa kanila. Sinasakal ang kanilang paghinga. Nilalamon ang lahat ng tunog maliban sa isa. Ang sigaw. Ang sigaw ay mabilis na natapos na parang pinigil sa gitna. Sinundan ng isang nakakakilabot na tunog ng pagnguya at pagbali ng mga buto. Gulat, pagkatulala. At pagkatapos, lagabog, pumasok sa loob, sigaw ng kung sino. At ang utos na iyon ang bumasag sa kanilang pagkatulala. Nagsimula ang isang magulo at desperadong pagtakbo pabalik sa bahay na bato. Nagkakabungguan, nagkakatulakan. Si Rico ay nadapa. Ang mabigat na kamera ay halos bumaon sa kanyang dibdib. May tumapak sa kanyang kamay, pero wala siyang naramdamang sakit, tanging ang bugso ng adrenaline. Nakatayo siya at tumakbo sumunod sa mga anino ng kanyang mga kasamahan. Narating nila ang loob ng bahay at agad na itinulak ang mabigat na pinto para isara. Narinig nila ang malakas na pag-scrap ng kahoy sa semento. Habang isinasara nila ang trangka. Sa loob, ang tanging liwanag ay mula sa isang lighter na nanginginig sa kamay ng soundman. Ang maliit na apoy nito ay lumikha ng mga mahahabang anino na nagpapakita ng mga mukha nilang puno ng putik, pawis at purong takot. Nagbilang sila. Kulang na ng isa sa bandgoods ang may-ari ng sigaw kanina. Sinong nawawala? Tanong ni Cynthia, humihikbi. Si Mang Ben. Sagot ng isa. Yung may hawak ng ilaw. Napatapatakip sila sa kanilang mga bibig. Ang imahe ng matandang crew member na palaging nagpapatawa sa kanila gamit ang kanyang mga lumang jokes ay biglang pumasok sa kanilang isipan. Ngayon, siya na ang unang kinain ng dilim. Hinarangan nila muli ang pinto gamit ang lahat ng muebles na kaya nilang itulak. Ang bahay na bato ang kanilang tanging kanlungan. Ngunit ang mga pader na bato na dapat magbibigay ng proteksyon ay parang mga pader ng isang nicho. At doon nagsimula ang laro ni Apo Sanghaya. Hindi ito sumusugod. Hindi nito sinisira ang pinto. Masyadong simple iyon. Sa halip, nagsimula itong maglaro sa kanilang mga isipan. Tulong. Isang mahinang boses ang narinig nila mula sa labas. Tulong. Buksan niyo ang pinto. Si Mang Ben! Sigaw ng isa. Aakmang lalapit sa pinto. Wag! Pigil ni Rico. Bitag yan. Patay na siya. Pero ang boses ay nagpatuloy. Ang sakit! Ang lamig! Parang awa niyo na. Ang boses ay perpektong kopya ng boses ni Mang Ben. Puno ito ng sakit at pagsusumamo. Nagsimulang magduda ang ilan. Paano kung buhay pa nga siya? Ang boses ay biglang napalitan ng iyak ng isang sanggol. Malakas,
desperado. Si Cynthia, na mayroong 1 taong gulang na anak na naiwan sa Maynila, ay napahagulhol. Ang anak ko! Ang anak ko! Hindi yan totoo, Cynthia! Labanan mo! Sabi ni Rico, pero ang sarili niyang isip ay nagsisimula na ring malito. Pagkatapos, para kay Leo, iba ang narinig niya. Mamamatay tao! Bulong ng isang pamilyar na boses. Ang boses ni Elena. Pinatay mo ako, Leo! Mamamatay tao! Napapikit si Leo at tinakpan ang kanyang mga tainga. Hindi! Hindi totoo yan! Aksidente lang yun! Hindi ka nasisikat, Leo! Patuloy ng bulong. Mabubulok ka dito. Ang kaluluwa mo sa akin na. Ang bawat isa ay nagsimulang makarinig ng mga bagay na para sa kanila. Ang kanilang pinakamalalim na takot, ang kanilang pinakamadilim na sikreto. Isang crew member na may utang sa sugal ang nakarinig sa boses ng kanyang pinagkakautangan. Isang babae na nagpalaglag ng bata ang nakarinig ng iyak ng isang sanggol na tumatawag sa kanya ng nanay. Ang pagkakakaisa na damala ng takot ay unti-unting nawala, napalitan ng pagdududa at paranoia. Nagsimula silang magtinginan sa isa't isa, hindi na bilang mga kasama, kundi bilang mga posibleng banta. Ikaw ang may kasalanan nito. Sigaw ng isang lalaki. Itinuturo si Direk Dante. Lahat tayo may kasalanan. Ganti ng isa pa. Itinuturo si Leo. Kung hindi mo pinatay yung babae, hindi sana to mangyayari. Nagsimula ang sigawan. Nagkakahamunan. Sa gitna ng kaguluhan, napansin ni Rico ang isang bagay na kakaiba. Si Direk Dante. Hindi siya natatakot. Hindi siya sumisigaw. Nakaupo lang siya sa isang sulok, may hawak na kandila, at nagsusulat sa kanyang itim na notebook. Ang kanyang mukha ay kalmado, na parang isang siyentipiko na inoobserbahan ang kanyang mga specimen sa isang experiment. Ito ang nagpagising kay Rico. Ito ang laro ng halimaw. Paghiwa-hiwalayin sila. Hayaan silang sirain ang isa't isa. Tumigil kayo! Sigaw ni Rico sa abot ng kanyang makakaya. Hindi niyo ba nakikita? Ito ang gusto niya. Gusto niyang magpatayan tayo. Pero huli na. 2 crew member na magkumpare at matalik na magkaibigan ay biglang nagsuntukan. Inahas mo ang asawa ko! Sigaw ng isa. Gago! Alam kong ikaw ang nagnakaw ng pera ko. Sigaw naman ng isa pa. Ang kanilang mga suntok ay puno ng galit na hindi para sa isa't isa, kundi galit na itinanim ng nilalang sa labas. Nagpagulong-gulong sila sa sahig, nagsusuntukan hanggang sa isa sa kanila ay nakakuha ng isang piraso ng nabasag na bote. Isinaksak niya ito sa leeg ng kanyang kaibigan. Tumalsik ang dugo. Natahimik ang lahat, napatingin sa karumal-dumal na eksena. Ang lalaking may hawak ng bote ay napatingin sa kanyang ginawa. Ang kabaliwan sa kanyang mga mata ay dahan-dahang napalitan ng pagkatanto at matinding pagsisisi. Tinitigan niya ang duguang bangkay ng kanyang matalik na kaibigan at pagkatapos ay itinarak niya ang basag na bote sa sarili niyang tiyan. 2 na ang nawala. Ang katahimikan na sumunod ay mas mabigat pa kaysa sa kamatayan. Naintindihan na nila. Hindi nila kailangang buksan ang pinto para mamatay. Ang halimaw ay nasa loob na. Nasa isipan na nila. Biglang tumayo si Leo. Ang kanyang mga mata ay pulang-pula sa kaiiyak
Tumingin siya sa pinto, tapos sa madilim na sulok. Nakikita ko siya. Bulong niya. Nandoon siya, si Elena. Nakangiti sa akin. Walang ibang nakakakita kundi siya. Ayoko na, sabi niya. Kumuha ng isang kutsilyo mula sa kanilang mga gamit sa kusina. Hindi ko na kaya. Bago pa may makapigil sa kanya, itinarak niya ang kutsilyo ng malalim sa kanyang sariling lalamunan. Bumagsak siya sa sahig, naliligo sa sarili niyang dugo. Ang huli niyang hininga ay isang mahinang bulong. Patawad. Si Rico ay napasandal sa pader, nanginginig, nasusuka. Ang kanyang paningin ay nagdidilim. Tumingin siya sa paligid. Ang bilang nila ay nababawasan. Ang pag-asa ay nawawala. Ang mabigat na pintuan sa harapan na hinarangan nila ng lamesa, aparador at lahat ng kaya nilang buhatin, ay dahan-dahang bumukas ng kusa. Walang tunog. Walang puwersa. Kusa lang itong dumulas na parabang ang lahat ng kanilang harang ay gawa lang sa papel. Ang madilim na bukana ay isang paanyaya. Isang paanyaya sa huling yugto ng kanilang sine ng kamatayan. Ang dahan-dahang pagbukas ng pinto ay hindi sinundan ng isang halimaw na sumusugod. Sa halip, sinundan ito ng katahimikan. Isang mapanuksong katahimikan na mas nakakakilabot kaysa sa anumang sigaw. Para bang sinasabi nito, tapos na ang paglalaro, oras na para maningil. Ilang segundo, walang gumalaw. Ang mga natitirang buhay, si Rico, si Direk Dante, si Cynthia, at 2 pang crew member ay parang mga hayop na na-corner, naghihintay sa tiyak na kamatayan. Ang amoy ng dugo ni Leo at ng 2 nagpatayan ay humalo sa amoy ng amag at takot. Lumilikha ng isang mabigat na hangin na mahirap hingahin. Tatakbo tayo. Bulong ng isa sa mga crew, isang batang lalaki na nagngangalang Pao. Habang may pagkakataon pa, maghiwa-hiwalay tayo sa gubat. Lalapain lang niya tayo isa-isa. Sagot ng isa pa, si Gina. Habang nanginginig, mas mabuti nang maghintay dito. Ang kanilang pagtatalo ay pinutol ng isang malamig at kalmadong boses. Wala nang tatakbo, sabi ni Direk Dante. Tumayo siya mula sa kanyang sulok, isinara ang kanyang notebook at inilagay ito sa loob ng kanyang jacket. May isang kakaibang ngiti sa kanyang mga labi, isang ngiti ng tagumpay, ng katuparan. Nandito na tayo sa huling eksena. Tumingin silang lahat sa kanya, naguguluhan at nagagalit. Anong ibig mong sabihin? Tanong ni Rico. Ang boses ay nanginginig. Tapos na, Direk! Natalo na tayo! Natalo? Tumawa si Dante, isang tawang tuyo at walang buhay. Rico! Hindi mo pa rin ba naiintindihan? Hindi ito pagkatalo. Ito ang plano mula pa sa simula. Huminga siya ng malalim na parabang isang propesor na magbibigay ng kanyang pinakamahalagang lecture. Sa mga lumang kwento, ang mga makapangyarihang nilalang na tulad ni Apo Sanghaya ay hindi basta-basta nagpapakita. Kailangan sila ng paanyaya, isang ritual. Isang alay na puno ng malakas na emosyon. Tumingin siya sa mga bangkay sa sahig. Takot, galit, pagsisisi, pagkakasala. Ito ang mga sangkap. Ito ang ating alay. Nanlamig ang dugo ni Rico. Ang bawat piraso ng puzzle ay nagkabit-kabit sa isang napakapangit na larawan. Ginamit mo kami, bulong niya. Ginamit mo kaming lahat bilang pain noon. Hindi pain, Rico.
Pagtatama ni Dante. Kayo ang pelikula, ang inyong mga sigaw, ang inyong dugo, ang inyong mga huling hininga. Lahat yan ay parte ng aking obra maestra. Naniniwala ako na ang film ay hindi lang basta nagre-record ng ilaw at tunog. Kaya nitong ikulong ang enerhiya, ang kaluluwa. At sa gabing ito, sa tulong ninyo ay ito wamatitan, ikukulong ko ang esensya ng isang Diyos-Diyosan sa aking mga film canister. Baliw ka na! Umiiyak na, sabi ni Cynthia. Hindi ako baliw. Ako ay isang alagad ng sining, mariing sabi ni Dante. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa panatisismo. At ang sining ay nangangailangan ng sakripisyo. Sa sandaling iyon, isang dambuhalang anino ang humarang sa bukana ng pinto. Nakatayo doon si Apo Sanghaya. Hindi na ito ang payat na nilalang na lumabas mula kay Elena. Tila ba ang bawat sigaw, bawat patak ng dugo, ay nagpalaki at nagpalakas dito. Mas malaki ito ngayon. Ang ulo nito ay halos sumayad na sa kisame. Ang balat nito ay mas maitim. At ang mga pulang mata nito ay nagliliyab na parang dalawang nagbabagang uling. Hindi ito gumawa ng anumang tunog. Tinitigan lang nito ang mga tao sa loob, na parang isang hari na tinitingnan ng kanyang mga abang alipin. Ang dalawang natitirang crew, sina Pao at Gina, ay hindi na nakapag-isip. Sa purong takot, tumakbo sila papunta sa likurang pinto, umaasang mayroon pang ibang daan palabas. Isang mabilis na pagaspas lang ng pakpak ang narinig ni Rico. Isang anino ang dumaan sa kanyang gilid ng napakabilis. Bago pa man marating ni Pao at Gina ang pinto, hinarangan na sila ni Apo Sanghaya. Para itong nag-teleport. Dalawang mabilis na galaw, dalawang maikling, naputol na sigaw. Pagkatapos, katahimikan. Naiwan silang tatlo. Si Rico, si Cynthia, at ang arkitekto ng kanilang pagkawasak, si Direk Dante. Napasubsob sa sahig si Cynthia. Nag-iiyak ng walang tunog. Si Rico naman ay napasandal sa pader. Ang kanyang mga binti ay parang jelly. Hindi na kayang suportahan ang kanyang katawan. Ang kamera ay bumagsak mula sa kanyang balikat at lumikha ng malakas na kalabog sa sahig. Si Apo Sanghaya ay dahan-dahang lumingon. Ang mga pulang mata nito ay nakatuon na ngayon kay Direk Dante. Ngunit si Dante ay hindi natakot. Sa halip, ngumiti siya. Ibinuka niya ang kanyang mga braso na parang niyayakap ang kanyang kapalaran. Halika na, bulong niya. Kunin mo na ako. Ibigay mo sa akin ang iyong kapangyarihan. Dahan-dahang lumapit ang halimaw. Itinaas nito ang isa niyang kamay na may matutulis na kuko. At sa huling sandali, hindi ito tumingin kay Dante. Tumingin ito ng diretso kay Rico. At pagkatapos, sa kamera na nakahandusay sa sahig, hinawakan ni Apo Sanghaya si Dante sa leeg. Hindi nagsisigaw si Dante. Nakatitig lang siya sa lente ng kamera ni Rico. Ang kanyang mukha ay puno ng isang masaya at nakakabaliw na ekspresyon na para bang sinasabing, "Nakuha mo ba, Rico? Nakuha mo ba ang huling eksena ko?" Dinala ng halimaw si Dante palabas sa dilim. Narinig ni Rico ang isang malakas na pagbali ng buto, isang maikling pagsinghap, at pagkatapos ay wala na. Naiwan si Rico at si Cynthia sa loob ng bahay na puno ng dugo, sa gitna ng mga bangkay ng kanilang mga kaibigan. Ang pinto ay bukas. Ang gubat ay naghihintay. Pero alam ni Rico na hindi pa tapos. Isang boses ang pumasok sa kanyang isipan. Hindi na mo'y tititayin na bulong, Joy Dapuli, kundi malinaw na utos.
ang boses ni Apo Sanghaya. Hindi ito nakatingin kay Cynthia, nakatingin ito sa kanya. Ikaw, sabi ng boses sa kanyang isipan, ang tagakuha ng anino. May utang ka pa sa akin. Hindi siya papatayin ng halimaw. Hindi pa. May iba itong gusto. Tumingin ito sa kamera na nasa sahig. At pagkatapos, tumuro ito sa gubat. Isang buhay, kapalit ng kwento. Ang mga salita ni Apo Sanghaya ay umalingaw-ngaw sa isip ni Rico. Hindi na parang banta, kundi parang isang kasunduan na isinulat sa dugo. Isang buhay, kapalit ng kwento. Naintindihan niya. Ang halimaw ay hindi interesado sa kanyang laman o dugo. Interesado ito sa bagay na kumulong sa imahe nito, sa enerhiya nito, ang kamera at ang mga film na nasa loob nito. Ang teknolohiya ng tao na nangahas na nakawin ang isang piraso ng kanyang kaluluwa. At ang buhay na hinihingi nitong kapalit. Napatingin si Rico kay Cynthia. Nakaupo pa rin ito sa sahig, nanginginig, tulala. Ang mukha ay basang-basa ng luha. Isa siyang inosenteng biktima sa kabaliwan ni Dante. Hindi niya kayang gawin. Sa isang iglap, ang pagiging duwag at matatakutin ni Rico. Ang pagiging isang tagamasidlang ay naglaho. Pinalitan ito ng isang desperadong determinasyon para mabuhay at para iligtas ang natitira pa. Cynthia, tumakbo ka! Sigaw niya. Ang boses niya ay basag pero puno ng bigla ang kapangyarihan. Tumakbo ka sa direksyon ng ilog. Huwag kang lilingon. Ngayon na. Ang sigaw niya ang nagpagising kay Cynthia mula sa kanyang pagkatulala. Nag-alinlangan ito sandali, tumingin sa kanya, pagkatapos ay sa madilim na pintuan. Paano ka? Ako na ang bahala dito. Umalis ka na. Tumango si Cynthia. Sa huling lakas na natitira, tumayo siya at tumakbo palabas. Hindi sa direksyon ng gubat kung saan dinala si Dante, kundi sa gilid, kung saan nan nila narinig ang agos ng tubig kaninang umaga. Hindi siya pinansin ni Apo Sanghaya. Ang mga pulang mata nito ay nakatutok pa rin kay Rico. Alam ni Rico kung ano ang kailangan niyang gawin. Kailangan niyang maging pain. Mabilis niyang dinampot ang kamera mula sa sahig. Mabigat ito, parang isang malaking bato ng kasalanan sa kanyang mga balikat. Kinuha rin niya ang bag na naglalaman ng mga natitirang film canister. Tumingin siya sa halimaw at sa unang pagkakataon, hindi na siya isang biktima na naghihintay. Isa na siyang manlalaro. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng bahay, papunta sa pinakapuso ng gubat. Bawat hakbang ay isang pagsusugal. Ang mga baging ay parang mga ahas na pumupulupot sa kanyang mga paa. Ang mga tinik ay humihiwa sa kanyang balat, pero hindi niya ininda. Narinig niya ito sa kanyang likuran. Ang pagaspas ng mga pakpak. Ang tunog ng isang mabigat na katawan na gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Hindi ito nagmamadali. Naglalaro ito. Isang pusa na hinahabol ang isang takot na daga. Ang gubat ay isang labirint ng kadiliman. Ginamit ni Rico ang kanyang kaalaman bilang isang cameraman. Hinanap niya ang mga lugar kung saan mas makapal ang mga dahon, kung saan mas maitim ang mga anino. Nagtago siya sa likod ng malalaking puno, pinipigilan ang kanyang paghinga, nakikinig sa bawat kaluskos. Naramdaman niyang lumagpas ito sa kanya. Isang malamig na hangin ang dumaan, may dalang amoy ng bulok na lupa at sariwang dugo. Nang makahanap ng pagkakataon, tumakbo siyang muli. Ang habulan ay nagpatuloy sa tila walang katapusang gabi.
paulit-ulit. Takbo, tago, takbo. Ang kanyang mga baga ay nag-aapoy. Ang kanyang mga binti ay nangangalay. Sa isang pagkakataon, nadapa siya sa isang nakausling ugat. Bumagsak siya ng malakas sa lupa. Ang kamera ay tumama sa isang bato at narinig niya ang tunog ng nabasag na lente. Hindi, bulong niya. Lumingon siya. At nakita niya ito. Nakatayo si Apo Sanghaya sa isang maliit na liwanag mula sa buwan, mga 20 talampakan ang layo. Nakatitig ito sa kanya, hindi gumagalaw. Biglang may narinig si Rico na boses. Ang boses ni Dante. "Ang galing, Rico! Ang galing ng pagtakbo mo! Pero lahat ng pelikula may katapusan." Pagkatapos, ang boses naman ni Leo. "Wala nang kasikatan, Rico. Dito na tato magtatapos. Kasama siya." Nagsimulang gayahin ng halimaw ang mga boses ng mga namatay niyang kasamahan. Isang nakakabaliw na koro ng mga multo. Sinusubukang sirain ang kanyang isipan. "Hindi!" Sigaw ni Rico. Tinakpan ang kanyang mga tainga. Tumayo siya at tumakbo muli, pero ngayon ay wala na siyang direksyon. Tumatakbo na lang siya palayo sa mga boses. Dinala siya ng kanyang mga paa sa isang lugar na tila mas luma at mas sagrado. Ang mga puno dito ay mas malalaki, ang mga baging ay mas makakapal. Nakakita siya ng isang maliit na siwang sa pagitan ng malalaking bato. Isang kuweba. Walang pag-aalinlangan, sumiksik siya papasok. Ang loob ay masikip at amoy lupa. Ginamit niya ang natitirang lakas ng kanyang flashlight. Ang nakita niya sa loob ay nagpahinto sa kanyang paghinga. Ang mga pader ng kuweba ay puno ng mga guhit. Mga sinaunang guhit na gawa sa uling at kung anong pulang pigment. Ipinakikita ng mga guhit ang isang kwento. Isang nilalang na may pakpak na bumababa mula sa langit. Mga taong nag-aalay dito ng mga hayop at ng mga tao. Kapalit nito, ipinapakita sa guhit na pinoprotektahan ng nilalang ang baryo mula sa bagyo, sakit at mga mananakop. Ang kasunduan, ang kasaysayan ng baryo himlayan ng Anino, nakaukit sa bato. Sa pinakadulo ng kuweba, may isang guhit na mas bago kaysa sa iba. Ipinapakita nito ang nilalang na may pakpak na nakatayo sa harap ng isang kakaibang kahon na may bilog na mata. Isang crude na representasyon ng isang kamera. Sa ilalim nito, may simbolo ng isang nasirang kasunduan. Narinig niya ang isang kalmot sa labas ng kuweba. Hinaharangan na nito ang lagusan. Napaatras si Rico hanggang sa ang likod niya ay tumama na sa dulo ng pader. Wala na siyang mapupuntahan. Natrap na siya. Dahan-dahan, isang anino ang pumasok sa siwang ng kuweba. Isang kamay na may 3 matutulis na daliri. Pagkatapos ay isang ulong may 2 nagbabagang pulang mata. Itinaas ni Apo Sanghaya ang kanyang kamay. Dahan-dahang lumalapit. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kamera na hawak-hawak ni Rico na parang isang banal na bagay. Wala nang daan palabas. Ito na ang katapusan. Nasa dulo na si Rico. Ang likod niya ay malamig at matigas sa pader ng kuweba. Ang tanging daan palabas ay hinarangan ng isang bangungot na may mga matang gawa sa apoy. Dahan-dahang gumapang si Apo Sanghaya papasok. Ang mahahaba nitong mga braso at binti ay nababaluktot sa mga paraang hindi natural. Ang mga pulang mata nito ay hindi nakatingin sa mukha ni Rico o sa kanyang puso. Nakatitig ito sa isang bagay na hawak niya. Ang kamera
at ang bag na naglalaman ng mga film canister. Ang kwento, ang anino, umalingaw-ngaw ang boses sa kanyang isipan. Sa sandaling iyon, sa bingit ng kamatayan, isang malinaw na pagkatanto ang tumama kay Rico. Parang isang malamig na tubig na ibinuhos sa kanyang nag-aapoy na takot. Ang halimaw ay hindi humihingi ng buhay niya o ng buhay ni Cynthia. Ang sinasabi nitong isang buhay ay hindi buhay ng tao. Ito ay ang buhay ng kwento, ang kaluluwa na ikinulong nila sa film. Ang alay ay dapat ang mismong dahilan kung bakit sila napunta dito. Ang obra maestra ni Dante, ang pinagbabawal na imahe. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan niya ang bag ng film. Hinanap niya ito. Ang lata ng film na minarkahan ng tape. Scene 12. Elena's Death, The Awakening. Ang pinakasagradong sandali. Ang paglabag sa kasunduan. Ang pagsilang ng halimaw. Ito ang pinakamabigat, ang pinakamakapangyarihang anino na nakuha nila. Ito, bulong ni Rico, sa sarili niya at sa nilalang na nasa harap niya. Ito ba ang gusto mo? Itinaas ni Apo Sanghaya ang kanyang kamay. Ang tatlong daliri nitong parang patalim ay kumislap sa humihinang sinag ng kanyang flashlight. Isang ungol ang lumabas sa lalamunan nito, isang tunog ng gutom at pananabik. Alam na ni Rico ang gagawin. Isa lang ang pagkakataon niya. Sa huling lakas na natitira sa kanyang katawan, bumuelo siya. Hindi niya inihagis ang kamera. Hindi niya inihagis ang ibang mga film. Hinawakan niya ang isang lata ng film, ang tamang lata. At sa isang malakas na sigaw na pinaghalong takot at determinasyon, ipinukol niya ito sa kabilang direksyon, palabas ng kuweba, papunta sa kalaliman ng gubat. Ang eksena ay naganap na parang sa isang slow motion na pelikula. Ang maliit na bilog na metal ay umikot sa hangin, kumikinang sa liwanag. Ang mga pulang mata ni Apo Sanghaya ay sinundan ang paglipad nito. Sa isang iglap, kinalimutan nito si Rico. Sa isang napakabilis na galaw na parang isang anino na hinahabol ang sarili nitong pinagmulan, lumabas ito ng kuweba at sinugod ang film canister na bumagsak sa mga tuyong dahon. Ito na ang pagkakataon ni Rico. Hindi na siya nag-isip. Tumakbo siya. Tumakbo siya palabas ng kuweba, sa direksyon na salungat sa kung saan niya itinapon ang alay. Hindi siya lumingon. Takot siyang makita kung anong nangyayari sa likod niya. Narinig niya ito. Isang malakas, nakakabinging sigaw mula sa halimaw. Isang sigaw na hindi nagalit, kundi pinaghalong sakit at tagumpay. Isang nakakasilaw na pulang liwanag ang sumabog mula sa direksyon na iyon. Tumagos kahit sa makakapal na puno. Ang nilalang ay sinisipsip. Nilalamon pabalik ang ninakaw na piraso ng kanyang esensya. Patuloy lang sa pagtakbo si Rico. Ang kanyang paghinga ay parang mga punyal sa kanyang lalamunan. Ang kanyang puso ay malapit ng sumabog. Ang kanyang paningin ay nanlalabo na dahil sa pagod. Wala na siyang pakialam sa mga baging, sa mga tinik, sa mga bato. Tumatakbo lang siya papunta sa isang direksyon na naramdaman niyang tama. Papalayo sa puso ng gubat. At pagkatapos, sa gitna ng kadiliman, may nakita siyang pag-asa. Isang manipis, halos hindi makitang sinag ng liwanag sa pagitan ng mga dahon. Ang bukang liwayway. Mas binilisan pa niya ang takbo. Ang kanyang buong katawan ay sumisigaw sa sakit. Sa biting mistay mamabapimas.
pero ang kanyang kaluluwa ay sumisigaw sa pag-asa. Papalapit na siya. Papalapit na ang habang tumatakbo siya, napansin niyang humihina ang mga tunog sa kanyang likuran. Ang mga bulong, ang mga kaluskos, ang pakiramdam na pinapanood siya, unti-unti itong naglalaho. Isang gintong sinulid ng liwanag ang tumama sa kanyang mukha. Ang unang sinag ng araw, biglang tumigil ang lahat. Ang mga tunog ng gubat ay naging normal. Ang huni ng mga ibon, ang ihip ng hangin, ang nakakatakot na presensya sa kanyang likuran ay bigla na lang nawala, na parang isang kandila na hinipan ng umaga. Hindi na niya kinaya. Bumagsak si Rico sa paanan ng isang malaking puno ng akasya sa gilid ng gubat. Humiga siya ron, humihingal, umiiyak, tumatawa. Lahat ng sabay-sabay. Buhay siya. Nang makabawi siya ng kaunting lakas, dahan-dahan siyang umupo. Tumingin siya pabalik sa direksyon kung saan siya nanggaling. Inaasahan niyang makikita ang mga bubong ng baryo himlayan ng Anino sa di kalayuan, pero wala siyang nakita. Ang lugar kung nasaan dapat ang baryo ay isa na lamang kapatagan na nababalutan ng makapal na hamog ng umaga. Walang mga bahay, walang mga landas, walang bakas na mayroong isang komunidad na nabuhay at namatay doon. Na para bang ang buong baryo, kasama ang lahat ng lagim nito, ay isa lamang masamang panaginip na binura ng pagdating ng umaga. Ilang taon ang nakalipas. Ang silid ay madilim. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa siwang ng bintanang hindi maayos ang pagkakasara. Isang manipis na guhit ng kulay abong liwanag ng hapon. Ang alikabok ay sumasayaw sa sinag na iyon. Mga maliliit na multo ng nakaraan. Nakaupo sa isang lumang silyang yantok si Rico. Mas matanda na ngayon, mas payat. Ang kanyang buhok ay may mga hiblana ng puti sa kanyang sentido. Nakatitig siya sa kanyang mga kamay. May mga peklat doon, mga marka mula sa mga tinik at matutulis na bato ng gubat na iyon. Ngunit ang mga peklat na iyon ay mababaw kumpara sa mga peklat na hindi nakikita. Ang mga peklat na nakaukit sa kanyang kaluluwa. At iyon na, mahinang sabi niya. Yang kanyang boses ay magaspang dahil sa matagal na hindi paggamit. Iyon ang buong kwento. Hindi malinaw kung sino ang kausap niya. Walang ibang tao sa silid. Siguro, isang recorder lang sa lamesa. Siguro, ang sarili niya lang. O siguro, ikaw na nakikinig. Nakaligtas ako, pagpapatuloy niya. Natagpuan ako ni Cynthia sa tabi ng ilog. Halos wala na akong malay noon. Naglakad kami ng 2 araw, walang pagkain, walang tubig, hanggang sa narating namin ang isang kalsada. May isang truck driver na naawa sa amin. Huminga siya ng malalim. Isang tunog na naging isang buntong hininga. Sinubukan naming ikwento sa pulis. Siyempre, hindi sila naniwala. Sabi nila, baka na-aksidente lang ang jeep at ang buong crew ay naligaw at namatay sa gubat. Dehydration, gutom, mga ligaw na hayop. Mas madaling paniwalaan yun. Sino ba naman ang maniniwala sa isang baryo ng mga sumasamba sa aswang at isang halimaw na nagngangalang Apo Sanghaya? Ang opisyal na kwento, isang trahedya, isang independent film production na nagkamali. Pero alam namin ni Cynthia ang totoo. Pagkatapos noon, hindi na kami nagkita pa. Masyadong masakit, masyadong sariwa ang mga alaala. Tumayo siya at lumapit sa bintana, pero hindi siya tumingin sa labas.
Tumingin siya sa sarili niyang refleksyon sa maruming salamin. Ang mukha ng isang estranghero ang tumitig pabalik sa kanya. Hindi na ako humawak ng kamera mula noon. Bulong niya. Binitiwan ko ang sining, binitiwan ko ang lahat. Dahil natutunan ko ang isang mapait na leksyon sa gabing iyon sa baryo Himlayan ng Anino. May mga kuwento na hindi dapat kinukwento. May mga lugar na hindi dapat pinupuntahan. May mga anino na mas mabuting hayaan na lang sa dilim. Pumunta kami doon para manghuli ng halimaw na ilalagay sa pelikula. Pero sa huli, kami ang gumawa ng sarili naming halimaw. At ito ay pinakawalan ng kayabangan ng isang tao. Tumingin siya ng diretso sa kanyang refleksyon na para bang hinahamon ito. Nakaligtas ang katawan ko, oo. Pero isang bahagi ng kaluluwa ko ang naiwan sa gubat na iyon. Isang piraso na hindi na maibabalik pa. Gabi-gabi, sa aking mga panaginip, bumabalik ako doon. Nakikita ko ang kanilang mga muka, si Leo, si Isabel, si Mang Ben, si Direk Dante. At minsan, kapag tumitingin ako sa salamin ng matagal, pumikit siya, huminga ng malalim. Pagkatapos, dahan-dahan niyang iminulat muli ang kanyang mga mata. Para sa iyo na nakikinig, ang nakikita mo pa rin ay ang refleksyon ng isang pagod at matandang lalaki. Pero para sa kanya, para kay Rico, sa isang saglit na kasing bilis ng pagkurap, iba ang nakita niya. Sa salamin, hindi ang kanyang mga mata ang tumitig pabalik. Sa isang iglap, ang mga mata sa refleksyon ay naging dalawang nagbabagang tuldok na pula, puno ng sinaunang galit at ng isang kwentong hindi kailanman matatapos. Hindi siya tuluyang nakatakas. Dahil kapag tinitigan mo ang kadiliman ng matagal, minsan, ang kadiliman ay tumititig din pabalik at hindi ka na nito bibitawan kailanman. At dito nagtatapos ang madilim na tala ng sinapit ni Rico sa baryo Himlayan ng Anino. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa paglaan ninyo ng oras at sa pagsama sa akin hanggang sa huling kabanata ng kwentong ito. Ang pagsulat nito ay isang paglalakbay din para sa akin. Habang tinatahak ko ang mga landas ng baryo Himlayan kasama si Rico, naramdaman ko ang bigat ng bawat anino at ang lamig ng bawat bulong. Isang karangalan na ibahagi sa inyo ang mundong ito, kahit pa ito ay puno ng lagim at pighati. Dahil ang mga kwentong tulad nito, nahango sa ating mayamang alamat, ay hindi lamang basta panakot. Sila ay mga salamin. Isang salamin na nagpapakita na ang tunay na halimaw ay hindi palaging ang may mga pakpak o matutulis na ngipin. Minsan, ito ay ang kasakiman, ang kayabangan, at ang kawalan natin ng paggalang sa mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Ito ay isang paalala na may mga hangganan na hindi dapat tawirin at may mga lihim ang lupa na mas mabuting manatiling nakabaon. Ngayon, higit sa lahat, nais kong marinig ang inyong saloobin. Ano ang tumatak sa inyong isipan? Anong eksena ang nag-iwan sa inyo ng takot o pagninilay-nilay? Hinihikayat ko kayong mag-iwan ng komento sa ibaba. Bawat isa ay hihintayin ko at bibigyan ng halaga. Hanggang sa muli nating kwentuhan sa pusod ng kadiliman.